Okay, welcome back mga kamista at magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 19 o September 20 dyan sa Pilipinas. At magbibigay lamang po tayo ng konting reaction dito sa panibagong palabas naman nitong si dating Gobernador Chavit Singson. So mga kamista, alam naman natin na nagkakagulo na talaga sa Pilipinas sa flood control project. Marami nitong nakaraang araw, si Senator Lacson sa kanyang kauna-unahang Blue Ribbon na committee na kanyang pag-iimbestiga ay lalo pang dumami ang mga nasasangkot na may mga pangalan. At talagang seryosohan, may mga talagang gustong ipakulong talaga at siniseryoso talaga ng gobyerno at ng Department of Public Works and Highways na mananagot talaga lahat ng mga may kinalaman. Gayon din ay binuo na po ang ICI. Ito po yung internal independent commission para po mag-imbestiga dito sa mga flood control project. Then all of a sudden, kahapon po o kagabi, nahalungkat itong kumpanya ni Chavit Singson na ang namamahala po ay ang kanyang mga anak. At dito po, ayon po dito kay Rappler, babasahin po natin. Ito po kay Rappler po yung galing. Kay Rappler, babasahin natin para sa inyo. The Singson family-owned Satrap Construction. Ang spelling po ng Satrap is SATRAP Construction. Ito po yung binaligtad na Partas. Kasi po mayroong Partas dati ito ngayon po, ang pangalan naman ng company na to is Satrap Construction. Sila po ay nakakuha ng 2.7 billion worth of government projects. So ito po ay mga located sa Ilocos Sur sa mga nagdaang dekada, which is for the last 10 years, meron silang nakuha na halagang 2.7 billion billion ulit, letter B mga kamista, na located sa Ilocos Sur. At ano po, yung timing naman mga kamista, itong si Manong, si Uncle Chavit, biglang nag-ingay. So mga kamista, dahil nga po siguro sa tingin niya is tatamaan na siya at bigla-bigla, nasaan man na yung kanyang pangalan, yung kanilang kumpanya, at nabisto rin na mayroong construction project sa government, maaaring link din ito sa flood control. Ang matandang Chavit Singson po ay nagkukumayog, naghahadali, bigla-bigla na lamang na nagsalita at nananawagan na ang mga kabataan daw po ay dapat nang lumabas ng eskwelahan at pababain na sa gobyerno itong si President Bongbong Marcos. Nakakatawa mga kamista Ito ako ay hindi maka-Marcos, pero sa mga magandang ginagawa niya, sumasang-ayon ako. Pero nakakatawa itong eksena. Kung inyong matatandaan, si Chavit Singson, ito ay kaalyado rin ng mga Duterte. Kaalyado rin ito ng mga Duterte. Kung siya ay nakakuha ng 2.7 billion na project sa gobyerno na maaaring link din sa mga flood control project for the last decade, which is 10 years, ibig sabihin, nakakuha siya nung pampanahon pa lamang ni Duterte. So mga kamista, dahil sa nasisilip na rin po itong si Chavit Singson, bigla-bigla nataranta itong matanda, lumabas sa TV, lumabas sa media, lumabas sa social media, at nagkakalat na po na sinasabing kailangan na raw pong tanggalin lahat ng mga nasa gobyerno, palitan na lahat ng nakaupo sa gobyerno, ang palitan ang mga nakaupo sa Malacanang, palitan ang mga nasa matataas na katungkulan, at hindi na raw po tumatakbo ng maayos ang bayang Pilipinas. Kaya daw po palitan bigla lahat. Hindi niyo ba napapansin mga kamista? Hindi tayo tanga para mapadala dito sa katarantaduhang ito na ginagawa ng matandang si Chavit Singson. Alam naman natin Alam nating lahat. Simulat sa poll, itong si Chavit Singson, kung saan siya makikinabang ay doon siya. Tandaan nyo ba?
noong panahon ni Joseph Estrada, silang dalawa ay magkasangga. Ano ginawa ni Chavit Singson? Ipinagkanulo niya si Joseph Estrada dahil sa hindi siya ang nakakuha ng huweteng na hinawakan ni Atong Ang, dahil ang naging magkadikit na biglaan naging magkumpare na nahuli pa nga sa CCTV magkasamang nagsusugal itong si Atong Ang at saka si Joseph Estrada. Bakit lumabas ang video? Alam siguro by bali-balita, ang may pakulo nito is yung taga Norte, itong matandang Chavit Singson, na siya raw ay may kinalaman dito kaya biglang lumabas yung video na yon. So, doon pa lang mga kamista, simulat sa pool, magmula pa sa panahon ni Erap, itong si Chavit Singson ay kung saan siya makikinabang, nandoon siya. Nung panahon ni Duterte, bigla siyang naging Duterte. Nung panahon na tumakbo si BBM, katambal si Sara, ay kay BBM siya kasi si Presidente. Presidente yung tinakbo ni BBM. So, siyempre, mas gusto niya, doon siya sa mas mataas. Ano ginawa ni Chavit Singson? Di po ba? Siya ay mismong sumapi kay Bongbong Marcos, sinuportahan niya lahat si Marcos, at ngayon, na inutos ni Bongbong Marcos na tamaan na ang lahat ng tatamaan sa lahat ng mga sangay ng may mga kinalaman sa mga illegalidad ng mga construction o flood control sa DPWH, bigla-bigla po nitong nakaraang araw nabanggit na yung kanyang kumpanya na Satrap Construction Company na pag-aari ni Chavit Singson na pinatatakbo ng kanyang mga anak ay sangkot din di umano sa mga kontrata sa gobyerno at nakakuha nga po sila ng 2.7 billion pesos. At dahil nga po biglang sumingaw itong matandang si Chavit ay agad-agad lumabas sa social media na nananawagan na pabagsakin na po at pababain at paalisin sa Malacanang si President Bongbong Marcos. De siyempre, kampi na naman uli siya sa mga DDS. Ngayon yung mga DDS, tuwang-tuwa na ngayon, nakakampi na nila si Chavit Singson. Pero tandaan po natin, si Chavit Singson ay isang hunyango rin. Manggagamit din po yung matandang yan. Kung saan siya makikinabang, doon siya. Siyempre, kung saan siya matitiklo, aalis siya doon. Sa ngayon po, at dahil nga po, nabunyag na meron din kinalaman yung kanyang kumpanya sa mga ilegalidad na nangyayari sa government projects, biruin nyo naman, 2.7 ang nakuha ng kanyang company. De siyempre, kung talagang seryoso si President Bongbong Marcos na panagutin lahat, de siyempre, damay-damay. Pati yung kumpanya ni Chavit Singson. At siyempre, ang gusto ng gobyerno, kung may kinalaman ang isang construction company sa ilegalidad at mayroong mga talagang hindi magandang nangyari sa kanilang mga kontrata, ay babawiin po ang kanilang mga bayad at maaari pa silang makasuhan na may makukulong sa kanilang kung sino man po yung kasabwat. So itong si Manong Chavit, nataranta. Nagkukumahog, tumatahol sa social media, pababain na raw po si Bongbong Marcos. At palitan na raw po at idinadamay niya pa mga kamista ang mga kabataan. Yun daw pong mga kabataan ay panahon na para lumabas sa kanilang mga eskwelahan. Lumabas sila sa kalsada at ipagsigawan, sumama sa September 21 na dapat daw po na si Marcos ay bumaba na. Mga kamista, tignan nyo kung itong matandang ito kung gaano siya katuso. Pati mga kabataan, gagamitin niya para sa sarili niyang interes. Ano mapapala ng mga kabataan sa paglabas ng eskwelahan para pababain si Bongbong Marcos? Para protektahan ba yung negosyo ni Chavit Singson o ng mga sindikato na tatamaan? Tandaan nyo mga kamista, hindi malalantad. Alam natin it's a fact. It's given. Matagal na talagang merong mga nangyayaring kalokohan sa mga departamento ng gobyerno, lalong-lalo na sa Department of Public Works and Highway. Pero, hindi natin alam kung gaano kalalim yan. Paano ba lumabas? Paano ba nagalit ang Pilipino? Paano tayo nagalit? Iyan ay dahil kay Bongbong Marcos. Siya mismo ang nagsiwalat ng lahat ng katiwalian sa DPWH.
Sinabi niya yan sa kanyang SONA noong July. Sinabi niya, ang lahat-lahat ng katiwalian, ang lahat-lahat ng mga kademonyuhan at kawalang hiyaan na nangyayari sa loob ng departamento kasabwat ang top 15 contractors na mga nakinabang. At kaya po natin nalalaman ito sa panahong ito, kaya tayo galit na galit, kaya tayo nagwawala, kaya tayo nagsusumigaw, kaya po tayo gustong-gusto nating manakit ng mga politiko at mga kontraktor ng mga nanamantala sa atin, ay dahil po iyan kay Bongbong Marcos. Ito pong mama na si Presidente Bongbong Marcos, talagang naglakas na ng loob na isiwalat niya lahat dahil gusto niya siguro ngang baguhin ang sistema sa kanyang pamamahala. Hindi natin masasabi na meron siyang nililinis or whatever. Pero kung hindi po sa kay President Bongbong Marcos, malalaman ba natin lahat ng kalokohan? Alam natin merong nangyayari, pero hindi natin akalain na yung isisiwalat ni Bongbong Marcos ay ganong kalawak pala. Kaya kung hindi dahil kay Bongbong Marcos, hindi natin malalaman lahat ng ito. Kaya hindi dapat tayo makinig ngayon dun sa mga makakaliwa na katulad ni Chavit Singson na gusto lamang niyang iligtas ang kanyang sarili. Huwag tayong magpadala dito sa mga DDS na katulad nitong kampo ng Duterte na sinasamantala itong ating galit bilang Pilipino para pababain yung taong nagsiwalat. Ang kailangan natin ngayon is suportahan natin yung ginawa nitong mama na pagsisiwalat at paglilinis sa kanyang gobyerno. Kailangan nating suportahan ito at huwag tayong magpadala dito sa mga tao may pansarili ding interes katulad ng mga Duterte na kaya lamang nila gustong pababain si Bongbong Marcos ay hindi dahil gusto nilang marisolba ang problema ng DPWH o nakawan. Dahil tandaan nyo mga kamista, mas marami ding ninakaw sa panahon na nakaupo si Duterte. Hindi lamang nakawan at alam din natin ay ang EJK ay siya rin ang may kagagawan. Kaya nga nakakulong yung matanda Kaya nakakulong ang matanda sa dahig dahil may kaso siyang kriminal na dapat niyang harapin doon. So mga kamista, ang dapat tayo, kung tayo man ay lalabas sa kalsada sa September 21, isisigaw natin na panagutin lamang yung mga taong kinakailangan managot. Katulad ng kung sino yung senador pa ng mga sangkot, katulad ng kung sino pa yung mga congressman na dapat managot, sino-sino yung mga taga-DPWH na dapat papanagutin, sino-sinong mga kontraktor ang nakipagsabwatan para matuloy yung ganitong karumal-dumal na mga gawain. Hindi natin kinakailangan magpababa ng tao sa gobyerno na nagsiwalat ng kalokohang ito. Ang kailangan natin, suportahan natin siya at hilingin sa kanya na huwag mamili. Kailangan may managot, may makulong na congressman, na senador, na kontraktor, na taga-DPWH. At hindi lamang dapat makulong. For future, kuhanin lahat ang kanilang asset. Kuhanin lahat at i-auction at yung kita ay ibalik sa gobyerno para gamitin sa panibagong gagawain ng gobyerno na project. Ganyan ang dapat ang thinking. Hindi yung para magpababa. Huwag po tayo magpapadala sa ganun dahil ginagamit lamang tayo ng mga katulad ni Chavit Singson at ng mga Duterte para yung galit natin ay pababain si Marcos. Hindi mga kamista, hindi ganun ang dapat ang thinking natin. Kailangan ang thinking natin stable ang government at baguhin lamang ang mga sistema na gustong nating mangyari. Na ipakita natin sa gobyerno that we are watching them. So mga kamista, kailangan maging mapagmatsyag tayo. Kaya kung may makikita tayo na mga Duterte o mga batang Duterte o mga batang Chavit Singson na ginagamit lamang tayo sa araw ng demonstrasyon natin sa September 21, wag natin silang hayaan na sila ang mamuno dahil sila ang interes lamang nila ay makabalik muli sa pwesto, hindi para baguhin ang sistema. Gusto lang nilang bumalik sa pwesto dahil may pansarili silang interes. Bulsa rin nila ang kanilang interes. Tandaan nyo, ang mga Duterte, 8 sa kanila ay mga nasa politika ngayon, 3 ay nasa Kongreso. Puro sila absent lagi, wala pa silang nagagawa na kahit isang batas sa Kongreso. Ang gawain lamang ng mga Duterte, ito yung magpapakita sa social media at sa mga mainstream media ay manira sa halip na tumulong sa gobyerno. Hindi ako maka Marcos, pero ako ay Pilipino.
Kailangan dapat isipin natin, hindi tayo maka Marcos lamang o maka Duterte lamang o kung sino man yung nag-uudyok sa atin. Dapat ang isipin natin, tayo ay Pilipino. Pilipino tayo na dapat manindigan tayo para sa Pilipino. Huwag nating hayaan na maupo o makabalik yung mga taong katulad ng mga Duterte na maka-inchik na gusto nila ibenta ang ating kasarinlan. Huwag po nating hayaan yan mga kamista. Kailangan maging mapagmatiyag po tayo. Huwag tayo udyok sa mga tao may pansariling interes. Kaya mga kamista, magmatiyag tayo at kung may mga manggugulo sa hanay natin sa September 21 sa pagdedemonstrasyon, pigilan po natin yan dahil yung iba po dyan may paghahangad na guluhin at sabihin ginawa yan ng gobyerno. Hindi yan gagawin ng gobyerno sa tingin ko sa panahong ito dahil alam nila na sila ay masisira. Kaya kung meron kayong makikita ng mga kahina-hinalang mga tao na gustong guluhin o gustong palawakin ang gulo para lamang sa kanilang interest sa mga taong nag-uudyok sa kanila, ay huwag po nating hayaan. Ang kailangan, nakapokus tayo mga kamista doon sa gusto nating mangyari. At ito pong si Chavit Singson, huwag niyo pong papakinggan yan. Hunyango po iyang matandang yan. Kung kanino nakikinabang yan, doon yan. Alam natin ang kanyang gawain noong panahon pa ni Erap Estrada. So walang personalan to sa mga katulad nila. Kailangan lang malaman ng mga tao na yung gawain nila hindi naman talaga para sa tao, pansarili nilang interes. Kaya mga kamista, hanggang sa muli, huwag niyo pong kakalimutan, let's focus, kailangan po maging mapayapa ang ating demonstration na ang paghangad para sa pag-aayos ng lipunan ng gobyerno. Hindi po natin kinakailangang manggulo, manunog o manakit. Kailangan po maging mapayapa ang ating demonstration sa pagpapakita sa gobyerno na we are watching them and we need reform. We need na may managot, may makulong sa mga nangyayaring ito sa gobyerno, sa DPWH, sa congressman na sangkot, sa senador na sangkot, sa lahat ng kontraktor na nakipagsabwatan para mangyari ito. At siyempre mga kamista, hindi lang naman sa DPWH yan nangyayari. Marami pa. So kailangan iparamdam natin sa gobyerno na, hey, nakabata na kami sa inyo ngayon at hindi na namin kayo papayagan na magagawa pa ninyo muli yung iba. Kailangan hindi lang ito. Kailangan lahat ng institusyon ng government ay siyasating mabuti. So mga kamista, hanggang sa muli mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Yan si Chavit Singson, dakdak ng dakdak, palibasa, natapakan na yung kanyang buntot. Ngayon, wag niyo pong papansinin yan at wag niyo pong yung matandang yan, pansariling interes lang yan, magmula pa noon. Ay nako, negosyante yan mga kamista. At ang negosyo niyan, siyempre pansarili niyang interes yun, hindi para sa taong bayan yun. Kita nyo naman, noong tumatakbong presidente si Marcos, bigla sumuporta kay Marcos. Noong nabubuko yung kanyang kalokohan at si Marcos ang may utos, kumakampi na sa kabila. Kitang-kita nyo mga kamista, hindi naman tayo mga tanga. Okay? Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng bayang malinis at gobyernong malinis. Kagaya nga po ng wish ni Cara David, sa kanyang birthday, ang wish natin, sana ay matupad ang wish ni Ma'am Cara David sa araw ng kanyang kaarawan. Maraming po salamat.